Good day! Ngayon nga po ay ibibigay natin ang game schedule sa qualifying rounds na magaganap nga sa March 26, 2026. Ano-anong team ang maghaharap-harap, anong oras ang laro at saan ang venue at saan mapapanood. Dahil ang mananalo dito ay makakapasok na ng semifinals. Kaya good luck! At syempre ibibigay din natin ang game result kahapon sa naganap na laban sa play-in tournament. At sino nga ba o sino-sino ang player of the game at ibibigay natin ang review ng game. Ano ang managing kaganapan at hindi lang yan. Bibigay din natin ang latest standings ngayon kung sino nga ba ang ligwak na at sino nga ba ang pasok na sa susunod na round. At sino-sino nga ba ang talagang binoboto ngayon ng taong bayan para sa All-Star na magaganap sa Quezon City? Sino-sino nga ba ang magiging magkakampi? Magiging magkakampi kaya si Aragalang at Valdez? Aabangan natin yan dahil ibibigay natin kung sino-sino nga ba ang posibleng magkakampi sa parating na All-Star kaya tapusin ang video. At bibigyan natin ng konting topic ang magiging laban nga sa qualifying rounds. Creamline versus Sauce Coffee, Farm Fresh versus PLDT ay talagang pag-uusapan natin this video. Kaya before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell for more PBL UAAP valuable updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support niyo, pa-like and share na rin. And syempre avail na kayo ng ating mga product, Creamline t-shirt, Chocomocho t-shirt, at syempre sports shoes, sports bag at iba pa. Thank you very much again. Ngayon unahin po muna natin ang game result kahapon sa naganap na play-in tournament kasabay ang review ng game. Umpisahan na natin. Nung unang laban nga sa play-in tournament kahapon March 24, nanalo nga ang Galleries in 3 straight sets laban sa Capital One sa scores na 25-16, 25-20 at 30-28. Syempre player of the game dito ay ito ang si Jenny Asis na may 17 points, 12 attacks, 3 blocks, 2 aces, 3 excellent days at 2 excellent reception. Samantalang nanalo naman ang Chocomocho in 5th sets laban sa Sauce Coffee sa scores na 25-21, 22-25, 25-19, 11-25 at 11-15. Player of the game ay ito nga si Maddie Madayag na may 19 points, 14 attacks, 3 blocks, 2 aces at 3 excellent digs. At ayun, nabigyan na po natin ang game result. Ngayon naman bibigyan natin ng konting review ang naging laban. Unahin nga natin syempre ang Capital One versus Galleries. Nagulat nga ang lahat, lalong lalo pa maraming nasayangan sa performance ng Capital One, especially kay Belen na possible sana maging MVP ngayong conference. Dahil dito natalo sila nga ng Galleries Tower High Risers in 3 straight sets kaya laglag sila. At ang Galleries nga ay pasok din sa susunod na round, samantalang may standing na 1-0, 1 nga dito sa Galleries at syempre 0-1 naman sa Capital One at laglag sila. Kaya syempre narito po ang stats ng laban nila. Unahin nga natin sa Capital One. Grabe yung performance ni Micaela Belen na may 21 points at siya lang may double digits. Kaya masasabi nga natin na marami nang hinayang sa kanyang performance. Nabuhat daw ang team. Okay naman sinunag ngunit kulang talaga ang performance at pag-distribute ng ball kaya naman natalo medyo ngayon ang Capital One. Samantalang dito sa Galleries naman unstoppable, maraming double digits, especially si Asis G naging player of the game na may 17 points, si Pascual 14, Puntillas 12 at syempre si Baliton na 11. Masasabi nga natin mas ginalingan ng setter ng Galleries ngayon na si Coronel kumpara nga sa setter ng Capital One na talagang palagi kay Belen. Ganun pa man hindi natin masisisi kung talagang si Belen ang consistent at nakaka-score. Ganoon pa man natalo man sila in 3 straight sets, ngunit syempre babawi na lamang to next conference. Anong sa inyo sa performance ng Galleries versus Capital One sa play-in tournament? Pa-comment nga dyan sa baba. At grabe naman ang naging laban nga ng Chocomocho versus Sauce Coffee na umabot sa 5th sets ang laban. Masasabi nga natin na talagang tibay ng loob at talagang gustong manalo ang nagdala sa dalawang team na ito para naman umabot sa 5th sets at deciding sets kung saan ay talaga namang sulit na sulit ang biniling ticket ng manonood at nanood online. Narito po ang stats ng dalawang team na ito. Unahin natin sa Sauce Coffee. Grabe talaga si Nogales na may
16 points, grabe yung pagiging middle blocker niya. Masasabi nga natin na deserve niya makatanggap ng best middle blocker ng mga nakaraang conference at ngayon, player of the game sana siya kung nanalo ang Sauce Coffee. And syempre, grabe din ang performance ni Gagati Thea. Masasabi natin na talagang sa middle nag-focus ang setter na si Mondoñedo dito nga sa Sauce Coffee. Okay naman ang performance ni Santiago, Arroyo at iba pa. Grabe din performance ni Robles. Kaya naman masasabi natin maganda yung laban. Samantalang sa Choco Mucho, player of the game naman si Madayag na may 19 points. Grabe, parang labanan ng mga middles kahapon. Samantalang grabe din yung performance ni Rundi na may 27 points. Laure na may 13 points. Syempre, nandito si Tolentino with 12 points. Kaya masasabi nga natin na talagang ginalingan din ni Dina Wong bilang setter at syempre ang liberong si Tang Ponce ay consistent pa rin. Overall maganda yung mga performance nila, especially si Madayag. Kaya naman deserve na maging POG. Rundina, grabe talaga yung puntos. Ganun pa man ay talagang pasok na rin sa susunod na round ang Choco Mucho at laglag ang Sauce Coffee na may 1-0 at 0-1 sa standings. At ay nabigay na po natin guys ang review ng game. Ngayon naman ibibigay natin ang magiging game schedule sa paparating na qualifying round na magaganap ngayong March 26, 2026. Narito po ang mga team na maghaharap-harap at syempre anong oras ang laro, saan ang venue at saan mapapanood. Unang magtatapatan nga sa qualifying round sa March 26 na magaganap sa Smart Araneta Coliseum, PLDT High Speed Hitters versus Farm Fresh Foxes 4pm, susundan 6:30pm Kremlin Cool Smashers versus Signal Super Spikers. Venue pa rin sa Smart Araneta Coliseum at mapapanood nyo ito sa Pilipinas Live Signal application ngunit may bayad. I-download at mag-register ang mga apps at syempre sa cable meron din sa channel na One Sports at One Sports Plus. Kaya naman abang na lang kayo dyan at manood at mag-enjoy. Kaabang-abang ang laban sa qualifying rounds dahil ang mananalo dito ay pasok na sa semifinals at ang matatalo ay may isa pang laban na gaganapin. Kaya good luck na lamang sa lahat ng teams. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang paparating na All-Star na magaganap sa Candon City kung saan pinagbubutuhan pa rin till now ang mga gusto nyong maging teammates at grabe narito po ang talagang dapat nyong butuhan at pagpipilian. Ito po ang Team Hustle kung saan ng March 22 nga sila yung gustong magsama-sama setter Fajardo, Wong, syempre si Negrito Coronel. Outside hitters, Pons, Vansikel, Laure Laxina, De La Cruz at Dakis. Opposite, Carlos D. Tolentino, Gonzaga de Guzman. Middle blockers, Reyes, Charma de Leon, Acuña, Picaña, Meneses, Libero, Arado, Atienza, Nierba, Eroa at Durumal. Ito naman ang Team Hurt. Samantalang sa setter, syempre si De Guzman, Alba, Cayuna, Tolentino at Mondoñedo. Outside hitters, Belen, Valdez, Galanza, Rondina, Davison at Gunler. Opposite, Galang, Santos, Pablo Tubo at Puntillas. Middle blocker, Panaga, Baron, Domingo, Gagati, Phillips at Gaston at Libero, Hasareno, Lazaro, Ponce at Katindig. Well, sana tuloy-tuloy ang pagboto nyo para naman makita nyo magkasama-sama ang mga star players sa parating na laban na magaganap sa Candon City. Kaya good luck sa lahat. Kaya guys, hanggang na po ang ating update. Maraming salamat sa support. Pa-subscribe na lang, pa-like and share ng ating video. Maraming salamat again and God bless. Hanggang sa muli.